salita ng Diyos. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa po. Tayo po ay magbukas ng Bible po natin. Dito po sa Hebrews chapter 11, verse 1 and verse number 2. Verse 1 and verse number 2. Sorry. Okay. Alright. Okay. Hebrews chapter 11, verse number 1 at verse number 2. Basahin po natin ang sabay-sabay po yung dalawang talata po na yan. Okay, nakita na po ba? Basahin po natin. Verse 1 and 2. Ready, read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Let's pray. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Mabasahin ang pong salita at mapag-aralan, mapagbulay-bulayan po ito kasama ng mga kapatiran po dito po sa lugar ng Kreta. Paglain namin, samahan niyo po kami. Bigyan po kami ng pagpapala, spiritual, matuto po. At hiling namin ang gabay ng pumulat ng Espiritu. Ang oras po nito. Isin niyo po ang puso at isipan po namin. Sa ito namin pinakatiwala po. Sa pangalan po ng aming pong Jesus. Amen. Okay. Yan na lang. Alright. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay may kinalaman sa tinatawag po na pananampalataya. Kung babasahin natin muli yung verse number 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay siyempre ay kabahagi po ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ikaw ay naligtas dahil ikaw ay nanampalataya sa tagapagligtas. Naunawaan mo yung bagay po na yun, bagamat hindi natin nakita. Bagamat hindi natin nasaksihan mismo yung panahon ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil sa pananampalataya, tayo po ay nabibigyan ng pag-asa sa puso po natin patungkol sa mga bagay na nasa langit at sa mga bagay na nasa Panginoon. Sabi dyan sa verse number 1, ang pananampalataya, ito po yung mga bagay na mayroong kang pag-asa. Although, hindi mo siya nakikita, pero nandun yung hope mo na mangyayari itong mga bagay po na ito. At tayo yung nagsimula sa pananampalataya, magpapatuloy sa pananampalataya, at ang dulo pa rin ng ating buhay ay pananampalataya. At sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 7, walk by faith, not by sight. Ganyan po dapat ang maging buhay po ng isang Kristiyano. Tayo ay laging tumitingin at lumalakad sa mga bagay na hindi natin nakikita. At alam naman po natin na hindi katang-isip yung ating pong paniniwala. Meron tayong batayan, salita ng Diyos, na nagpapahayag po sa atin sa mga bagay na nabibigyan tayo ng pag-asa. Ang sabi po dito, si Apostle Pablo po, kung titignan po natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, verse number 7, basahin po natin ulit. 2 Corinthians 5, 17. 5:7, Sabi diyan, for we walk by faith, not by sight. Si Apostle Pablo ay nire-remind yung kanya pong mga leaders na sila ay maging masunurin po kay Kristo. At tayo, yung buhay natin, yung pinapoint ni Apostle Pablo dito, dapat yung buhay po natin ay binibuild po natin sa mga bagay na mayroong eternal significance. Huwag sa mga bagay na pansamantala lamang. At kung titignan natin ang Bible, ang mga bagay na nasa lupa, mga bagay na nakikita natin, temporal.
Po, pansamantala. Yung buhay na meron tayo, pansamantala. Tama ho, hindi tayo mananatili dito forever. Yung mga material na meron po tayo, yung trabaho na meron po tayo, yung ganda, yung kagwapuhan na meron po tayo, temporal. Lahat lilipas. Lahat lilipas. Eh po, sabi ni Apostol Pablo, i-build nyo yung inyong buhay sa mga bagay na merong makalangit na kahulugan, makalangit na halaga. Wag nating i-pursue yung mga bagay na alam naman po natin, temporal lang. Po, wag natin i-pursue. Wag natin bigyan ng mas malalim na pagpapahalaga yung mga bagay na alam natin, lilipas din. Po, bagkos, ang piliin po natin, sabi po ng Colossians chapter 3, verse number 1, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magpapahalaga sa mga bagay na inilalagay sa iyo ng Diyos. Opo, materially, physically. Bagkos, ang maging priority ng ating puso, ang mga bagay na minamahal dapat ng Kristiyano ay yung mga bagay na eternal. Amen po? Ayun dapat ang binibigyan po natin ng mas malalim na pagpapahalaga. Tingnan natin yung mga bagay, magkaroon tayo ng focus dun sa mga unseen realities, katulad ng ating Panginoong Hesus at yung langit na pupuntahan natin balang araw. Sa bawat pananambahan po natin, tayo po ay umaamit, hindi para mabigyan ng kaluwalhatian ng tao o tayo ay mapuri sa kakayanan po natin na magpagamit sa gawain. Tapos, ang ating pong purpose kung bakit tayo sumasamba upang masanay po tayo na magpuri, hindi lamang dito sa lupa, higit sa lahat sa langit. Amen po? To walk by faith is to fear God more than man. Ayun po ang ibig sabihin. So, title natin, Faith in God. Ayun po yung title po natin. To walk by faith is to fear God more than man. Kahit sabihin po natin, yung ating pagsunod mula sa salita ng Diyos ay mag-conflict sa utos ng ibang tao, sundin pa rin natin. Lumakad pa rin po tayo sa pananampalataya sa Diyos. Na mas binibigyan po natin ng priority yung pagsunod po natin sa ating Diyos. We ought to obey God rather than men, sabi po ng mga apostles sa Acts. We ought to obey God rather than men. Although, andun yung government, andun yung mga nag-uutos sa kanila na dapat bigyan din ng tawag dito, importansya yung mga taong ginagamit sa government para tayo ay command. Pero, mas priority po dapat natin yung pagsunod po natin sa Panginoon. Okay, piliin po natin ito. Pag sinabing walk by faith, to choose righteousness over sin. Di ba po? Dahil merong kahinaan yung ating pong laman, yung ating pong katawan, may kasalanan, sometimes, hindi na natin nagagawa yung righteousness. Ibig sabihin nun, hindi tayo nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. No matter what the cause, kinakailangan ng isang Kristiyano magtiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. At alam naman po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6, tignan natin dyan. Hebrews 11, sabi po dyan, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. But without faith, anything na ginagawa natin na wala sa pananampalataya, kasalanan. Kasalanan po. Kumain ka na wala sa pananampalataya, sabi ng Romans, nagkakasala ka rin. Ito, anything na ginagawa natin, whether you eat or drink, kinakailangan do it for the glory of God. By faith po yun. Diba? Kakain ka lang, iinom ka lang, gagawin mo pa sa pangalan ng Panginoon. Diba? Ibo, at ang Diyos po, makikita natin sa verse number 6, na ang Diyos ay napiplease sa lahat ng Kristiyano na lumalakad sa pananampalataya sa Kanya. For without faith, it is impossible
to please Him, to please God. Faith in God is to trust in Him. Based doon sa ating pong unawa kung sino siya. Okay. The more na nakikilala mo ang Diyos, lumalaki yung pananampalataya mo sa Kanya. The more na yung salita ng Diyos ang hinahayaan mong dumaloy sa iyong kaluluwa, sa iyong kaisipan, no? Mas lalo mong nakikilala yung Diyos na nagligtas sa iyo. At doon ka pwedeng makalakad ayon sa pananampalataya. Ano yung pagkaunawa mo sa Kanya? Ayon sa salita po ng Diyos. At ito rin po yung magkukos upang ang isang Kristiyano ay magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Based doon sa bagay na natutunan mo mula sa salita po ng Panginoon. A. Faith in God has several components. Yung first, believing that He is actually exists. Ang hirap, alam niyo po, ang hirap manalangin, ang hirap maglingkod, ang hirap sumunod kung hindi ka naniniwala na ang Diyos talaga nag-exist. Hindi mo paniniwala, pansinin niyo po, yung ibang mga tao, ay tinuturing nilang salita lang ito na ang tao. Anong dahilan? Kasi wala silang pananampalataya sa Diyos. Tama po? Minsan nga niya, may nakakausap ako, sabi nung kapitbahay namin, sige, papiliin kita. Punta tayo sa dagat. Sa'yo yung Bible mo, sa akin yung santo ko. Yung santo niya, gawa sa kahoy daw. Sino maliligtas sa atin? Di ba? Ganun kablanko o kabulag yung kanila pong kaisipan patungkol po sa pananampalataya sa Diyos. Na nakatingin lamang sila doon sa mga bagay na panlupa. Pero tayo bilang Kristiyano, alam naman po natin, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin at tungkol sa pagkakilala po natin sa Panginoon. At upang sa ganoon, tayo makalakad po sa pananampalataya. At tandaan po natin, hindi ka lang basta naniniwala na ang Diyos nag-exist. Kasi ang diablo po, ang demonyo po, siya rin po ay naniniwala na mayroong Diyos. Anong pinagkaiba natin? Ano po? Siyempre alam niyo po, yung faith na meron po tayo ay hindi magiging patay kung sasamahan po natin ng gawa. Ano po? Yung pananampalataya ay sinasamahan po ng gawa. Yun po yung bunga po ng genuine faith sa buhay po ng isang Kristiyano. Okay, sabi nga po ni Brother Rapp, sometimes God is limited by our faith. Ito. Madalas, dahil kulang tayo sa pananampalataya, nagiging limitado yung bagay na gagawin ng Diyos. Dahil hindi ganun kalalim o hindi ganun kalawak yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Maraming pagkakataon sa buhay natin na sinagot ng Diyos yung prayers natin. Tinulungan tayo ng Diyos. Iningatan tayo ng Diyos sa kalsada. Hindi ba gayon yung mga bagay na masasabi natin meron talagang Diyos na buhay? Meron ka na na-experience na magandang bagay na ginawa ng Diyos sa'yo noon. Hindi ba pwedeng gawin pa ng Diyos yan ngayon? Dahil tayo nakatingin lamang sa problema, nakatingin lamang sa struggles natin sa buhay, hindi natin nakikita na ang Diyos pala makapangyarihan. Dito po, a genuine faith to God will lead you to right actions in life. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ang magdadala sa iyo sa tamang hakbangin sa buhay. Ito rin yung magbibigay sa atin ng hope or assurance sa mga bagay na bagamat hindi pa nangyayari, pero alam nating mangyayari. That's faith. Unang bagay po, saan tayo dadalhin ng pananampalataya po natin sa Diyos? Saan tayo dadalhin? Una,
Faith in God will lead you to grow. Ang pananampalataya sa Diyos ang magdadala sa iyo sa tinatawag na paglago. Grow. Hindi tayo lalago sa pananampalataya natin sa Diyos kung hindi tayo mananampalataya sa Diyos. Unang-una sa lahat, kung hindi ka totoong Kristiyano, hindi ka lalago sa faith mo. Opo. Kasi hindi mo nasimulan sa pananampalataya sa tagapagligtas. Oo. Ngayon, kung Kristiyano ka na, yung faith natin sa Diyos ang maglalagay po sa atin sa paglago sa buhay Kristiyano. Una, growth in righteous living. Paglago sa tinatawag po na matuwid na pamumuhay. Kung titignan po natin yung Hebrews chapter 11, marami po diyang heroes of faith. Sila Abraham, sila Isaac, sila Moses, etc., sila David. Yan po yung mga heroes of faith pag tinignan po natin yung Hebrews chapter 11. Sa verse number 2, at alam niyo po, may magandang resulta sa kanilang buhay, yung tinatawag po na pananampalataya. Sa verse 2, for by it, the elders obtain a good report. The elders obtain a good report. Nagkaroon ng magandang bunga sa kanila pong buhay yung pananampalataya nila sa Diyos. Na sila mismo yung nagsisilbing example natin bilang mga Kristiyano sa henerasyon ngayon. Baka meron nagtanong, bakit nyo ba binabalikan yung mga dati na? O yung Bible, paulit-ulit lang. Binabalikan yung mga dating karakter. Kaya nagtanong yan. Pero alam niyo po, ang purpose kung bakit natin binabalikan, yung naging testimony o yung naging buhay po ng mga unang Kristiyano, sapagkat naging example sila at magiging example po sila sa atin. Amen po? Para magpatuloy rin po tayo na lumago sa pamumuhay. By faith, itong mga tao na ito, sumunod sa Diyos. Amen? Sumunod sa Diyos. Dahil sa pananampalataya po yun. Si Abraham, alam naman po natin na naging masunurin po sa Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang anak. Unang-una, inalis siya ng Diyos doon sa lugar na kinabibilangan niya at inilagay siya ng Diyos sa promise, sa lugar na ipapangako sa kanya at sa kanyang mga lahi. Sumunod siya kahit hindi niya nakikita ang Diyos. Naging matuwid siya sa harapan po ng ating Panginoon sa magitan ng pagsunod niya, sa magitan ng pananampalataya. Verse number 11 and 33. Chapter 11, verse 33. Sabi diyan, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of the lions. Ay makikita natin yun yung mga sinaunang mananampalataya noon. Dahil sa pananampalataya, sila ay nakasakop ng mga kaharian. Dahil sa pananampalataya, sila ay gumawa ng katwiran. Amen po? Kaya pag hindi umiral sa atin yung pananampalataya, hindi pala tayo nakakapamuhay sa katwiran. Mamumuhay na lamang tayo doon sa lifestyle natin noon, sa kasalanan, etc. Pero sa magitan ng pananampalataya natin sa Diyos, ito yung maglalagay sa atin sa paglago. At isa pa, ito rin yung magbibigay sa atin ng paglago sa katatagan po natin sa buhay. Growth in firmness in life. Verse number 34. Quench the violence of fire, escape the edge of the sword. Out of weakness were made strong. Wax violent in fight, turn to flight the armies of the aliens. Pansinin niyo po yung mga unang mananampalataya po na yan. Sila po ay naging matatag. Hindi dahil sa may kakayanan po silang lumaban. Hindi dahil sa matatalino po sila. Hindi dahil sa sila ay merong kahusayan sa espada. Kundi sila po ay naging matatag, nagtagumpay sa buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos. Amen po? Dahil sa pananampalataya sa Diyos. Pinatay ni David si Goliath
Dahil sa pananampalataya niya na ang Diyos niya makapangyarihan. Amen po? At alam niyo po, marami sa atin na minsan, dahil sa ang mundong ito ay maraming ginagawang paraan o kaparaanan para tayo po ay tumina sa pananampalataya natin. Sometimes, hindi na tayo nagiging matibay. Alam niyo po yun? Maraming Kristiyano ang mayroong suicidal na kaisipan. Ang Kristiyano na po yun, ha? Maraming mga Kristiyano ang nakatingin na lamang sa puro problema, which is ang Diyos naman nandyan para tayo ay patatagin. Tama po? Mga Kristiyano na puro kalungkutan na lamang ang kanilang nararamdaman sa kanilang buhay, hindi ka ba kayang pasayahin ng Diyos? Doon po? Magtiwala lang po tayo. Sapagat alam naman po natin na ang Diyos, hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Dahil sa pananampalataya, itong mga tao na ito, naging matatag sa buhay nila. At tayo rin bilang Kristiyano sa henerasyon na yun, bagamat maraming paraan ng diablo at ang mundo, pwede pa rin po tayong maging matatag sa buhay po natin. Amen po? Hey. Number 2, faith in God will lead you to grow. Grow and glow. Yan po. Okay. Ito po. Si Abraham, anong tawag po sa kanya ng Diyos, ng Bible? The father of faith. Tama po? Father of faith. Dahil yun sa pagiging close sa Diyos, sa magitan ng pananampalataya niya. Po. Alam niyo po, kung sino yung lagi po natin kasama, magiging ganun po tayo. It's either ikaw yung maka-influence or sila yung maka-influence sa'yo. Ano? Kung lagi natin kasama pala ang Diyos, yung influence na meron ng Diyos, ito yung papasok or makikita sa atin. Ang pananampalataya sa Kanya ang magdudulot upang tayo po ay magdiwanag. Ang katotohanan po niyan, wala naman po talaga tayong katwiran sa buhay. Kung hindi dahil sa Diyos, no? Kung hindi dahil kay Kristo, na siyang liwanag po natin at ang sanlibutan ito, walang magiging liwanag din po sa buhay na meron po tayo. Tama ho? Sa Diyos tayo humihingi o nagkakaroon po ng liwanag. Nagiging maganda yung ating pong influence dahil sa Diyos. Kaya sabi ko po kanina, kung sino yung lagi mong kasama, magiging ganun ka din. Tama po? Kung sabi ko nga po madalas kung ang lagi mong kasama palamura, possible din maging ganun ka rin. Sa Bible, sa Proverbs, kung ang lagi mong kasama ay tao na magagalitin, magiging magagalitin ka rin. Tama po? Mainitin ang ulo. Ganun din, dati hindi ka naman mainitin ang ulo. Hindi, lagi mo kasama yung mainitin ang ulo. Magiging ganun ka din. Tama po? Kaya piliin pala natin yung mga tao dapat natin kasamahin lagi. O hindi naman masama na tayo ay nakikihalubilo sa mga unbelievers. Tama po? Pero bilang Kristiyano, ikaw dapat yung mag-influence sa kanila. Sabi nga ng isang pastor, paano ba lumago? Hayaan mo na ang Diyos makipag-usap sa iyo sa magitan ng Word of God. Hayaan na ikaw makipag-usap sa Diyos through prayers. Hayaan yung ikaw ay talk to other believers. Way yan ng paglago. Talk to other believers. Fellowship yun. Kasi maganda na lagi may mga kasama kang Kristiyano. O ngayon, talk to unbelievers. Paano? Anong gagawin? Solwinin yun. Opo. Hindi ka makipagkwento sa kanya, uminom ka ba? Ganito, ganyan. Hindi ganon. Ang purpose natin,
para sila turuan ng kaligtasan. Kung bakit tayo nakikisama sa mga unbelievers. Amen po? So maganda na tayo bilang Kristiyano, piliin namin lagi yung kung sino kasama po natin sa buhay. Po. Men must influence men, and women also to other women. Maganda kasama mo lagi mga lalaki ka, syempre. Pag susalwining ka, turuan mo rin lalaki. O ikaw na Kristiyano, dapat meron kayong bonding na lalaki sa lalaki bilang Kristiyano. At ganyan din sa mga babae. Ang totoo niyan ako, simula nung naging kami ni Julie, nung nadaya ako sa Julie, hindi na ako masyadong nakikipagkwentuhan sa babae. Hindi na masyado. Opo. Yung mga young people ko, hindi ko sila kinakamusta ko sila. Pero, hindi ako nagtatagal dun sa pwesto nila. Hindi ako nagtatagal. Yung pastor namin, hindi siya tumitingin dun sa mata ng mga babae namin sa church. Hindi siya tumitingin. Diba po, madalas may kahinaan tayo. Ang nangyayari madalas, binibigyan po natin ng importansya yung kahinaan po natin. Diba po? Amen. Amen. Ano po? Sinabi ko lang. Hindi ako masyado makipag-usap sa ibang girls. Although si Julie, hindi naman masyadong silosa yan. Ayan po. Pero, ganun lang yung naiintindihan ko. So, may influence. Unang-una sa Diyos. Yung holiness ng Diyos, nadadamay po tayo doon. At sabi dito sa Acts chapter 4, verse number 30, babasahin natin. Acts chapter 4, verse number 13. Sabit lang po itong mensahe po natin. Okay. Acts chapter 4, verse 17. 13, Sabi diyan, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were under an ignorant men, they marveled. And they took with knowledge of them that they had been with Jesus. They had been with Jesus. Hindi ba nagsasalita itong mga apostles? Kasama namin si Kristo. Nakita kasi ng mga tao sa paligid nila na dahil sa karunungan, dahil sa buhay na meron sila, napagtanto nila, they had been with Jesus. Kapag ang tao pa, sabi ng isang awitin, when the world looks at me, do they see Jesus? Ano po? Kung ang mundo ba tumitingin sa akin, nakikita ba nila si Kristo? Influence ng Diyos. At pangalawa, blown by the instructions of God. Holy Bible. Okay. 1 Thessalonians 2:13, receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh in you also. Tinanggap nila yung salita ng Diyos, hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kaya naging effective sa kanila. Amen po? At tayo po bilang Kristiyano, mamuhay ayon sa katotohanan ng salita po ng Diyos. Naunawan po. Pangalawa po yun. Faith in God will lead you to grow, will lead you to grow, and then 30 will lead you to give. Ayan po. Ang pananampalataya sa Diyos ang magdadala sa atin para tayo po ay magkaroon ng puso na handang magbigay din. Maaring ibinibigay ng tao yung sarili niyang buhay
o yung treasure na meron siya. Yung mga bagay na tinatangkilik po natin sa buhay. Yung natural instinct po ng tao, ang katotohanan po niya, yung nature talaga po ng isang tao, gusto niya lagi mag-impok ng mga bagay na meron dito sa lupa. Nag-iipon siya ng kayamanan. Pero, ang paglakad sa pananampalataya, kung ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, matututo ka rin magbigay. Ayun ang totoo. Ano to yan? Mahirap magbigay. Hindi mo kayang ibigay yung sarili mong buhay para sa Panginoon. Hindi mo kayang magsugo ng buhay. Kasi nga baka meron kang maiwanan, may pamilya ka kung dapat buhayin. Diba? Meron ka akong pangarap sa buhay. Pero kung tinatawag ka ng Diyos sa gawain, sumunod ka. Sumunod ka. Sabi ko nga sa isang preacher dito alam mo ba yung tinatawag kong pastor? Pag tinawag kong pastor, nagiging pastor talaga. Siguro, nagkataon lang. Kaya, may tatawagin ako pastor dito. Ay, brother, Pastor Franklin. Oo. Pastor Franklin. Diba? Binahan na lang kung ano pwedeng gawin po ng Diyos. By faith, naibibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon. Ako po, dati po ako nagsugo ng buhay. Ako po yung breadwinner. Breadwinner po ako. Kung naikwento ko na sa inyo. Ako po yung inaasahan ng kapatid ko para bigay sa kanila ng kakainan po nila everyday. Iwala yung magulang ko. Ako, separated po sila. Nanay ko nasa malayong lugar upang magtrabaho. Alam niyo po, alam ko na tinawag ako ng Diyos sa gawain. Kaya yung trabaho ko noon, tinanggal ko. Kasi naniniwala ko ng Diyos, iingatan, puprovide ng Diyos yung pangangailangan ng family ko. At ang Diyos hindi talaga mapagbayaan. Nandiyan ang Diyos lagi. So, yung treasure na meron ka, maaaring ang hirap magdukot sa bulsa. Opo. Lalo na kung may 1 milyon ka, hirap pagutin. Di ba? Hirap pagutin. Pero by faith, magagawa mong magbigay. Tandaan natin, si Abraham, binigay niya ang kanyang anak bilang sakripisyo dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. At tayo by faith, we can give willingly. At we can give joyfully. Willing at joyful ka doon sa gagawin mong pagbibigay. Yan ay part ng Christian life. Sabi nga you cannot love without giving, but you can give without loving. Tama? Naintindihan mo yung English. Pwede kang magbigay at pwede kang magmahal, hindi ka pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Pero pwede kang magbigay kahit walang pagmamahal. Siyempre gano'n, no? Nakapagbigay tayo sa Panginoon, ng buhay natin, ng panahon natin, ng oras po natin, by faith. Amen po. At uling-uli po, hanggang ano lang po kayo, 11:45. Uling-uli po, faith in God will lead you to go. Amen po. Ang pananampalataya sa Diyos ang maglalagay sa iyo sa paghahayo. Kung titingnan natin itong Hebrews chapter 11, by faith, sumunod sila. Kung ano yung ipinag-uutos sa kanila ng Panginoon. At tayo rin by faith, kaya nating humayo dahil yun yung utos po ng Diyos. Ibig sabihin, you can go winning without shame. Pwede na makatag sa winning na hindi ka nahihiya. Opo.
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, according sa Romans chapter 1. Pwede kang makapag-akay ng kaluluwa by faith na hindi ka nagkakaroon ng bagay na nahihiya ka. Although normal naman, bilang tao, meron kaba sa ating puso. Sometimes nahihiya tayo, baka hindi tayo magaling magsalita. Pero by faith, magagawa mo yan sa tulong ng Diyos. At isa pa, you can go winning with sincerity. Pwede kang makapagturo, makapag-akay, humayo, na mayroong sinseridad sa iyong puso. Hindi mo magagawa yung kalooban ko ng Diyos kung wala ka sa pananampalataya sa Diyos. Ang tanong, where is your faith? Where is your faith? I hope na naging malinaw po sa atin yung mensahe. Ngayon po na. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, salamat sa binigyan niyo pong pagkakataon po sa amin. Salamat sa mensahe. Ngayon, Panginoon, patuloy na magbigay po sa amin ng panalangin. Na kaming lumakad sa pananampalataya po sa inyo. Sabayin niyo po kami, patuloy Lord na palawin sa pagtitiwala po sa inyo. Habang tayo po, kahit na kayo po makapigil, hindi ko po alam kung saan po umabot ang mensahe. And I hope na maging blessing ito sa iyo. Maging reminder. Sometimes kasi, ang liit ng pananampalataya natin sa Diyos. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makamove forward sa buhay. Dahil nakatingin lamang tayo sa mga bagay na alam natin temporal. Sa oras po na ito, panalangin natin ang ating sarili. Nawang salita ng Diyos na magdala sa atin sa mas malabong pananampalataya sa Panginoon. Kaya po na manalangin po ang bawat isa. Panalangin natin ang ating sarili. Kulang tayo sa pananampalataya madalas. Minsan hindi tayo naging kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos. Nang makita natin ang ating sarili, dapat habang lumalago tayo, habang tayo po ay nagpapatuloy sa buhay Kristyano, dapat tayo po lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya ko po kayo na manalangin ng saglit. Habang tumutugtog po ang ating pong musician, ito. Manalangin po tayo sa Panginoon na tayo ay tulungan na may magibay sa ating pananampalataya. Na lumago pa. Na makitaan tayo ng Diyos ng kagalakan sa ating pong mga buhay. Dahil tayo po ay may malaking pananampalataya sa Kanya. Ama namin Diyos, salamat po. Hindi pong pagpalain ang bawat anak mo. Patuloy, Panginoon, na palaguin pa sa buhay po namin bilang Kristyano. Hindi po kayo ng puso, handang magtiwala po sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Makalakad po kami lagi sa pananampalataya po sa inyo. Muli po, binabalik po namin ang papuri at salamat. Salamat sa mensahe niyo po tungkol sa pananampalataya. Kaya manalangin sa maraming sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagin natin si Brother